that AI will disrupt talaga the way people do things. Will it change or replace people? Honestly speaking, I don't want to be negative. I want still to be optimistic. But 2026, I do believe, will be a challenging year. Papasok ka na eskwela na wala kang makain. Maglalakad ka ng ilang oras. Dahil wala kang pera. I don't think that's fun. That's trauma. Ang perang hindi mo ginastos ay perang dagdag kita mo. Hello everyone, I'm Lucy Cruz Valdez and welcome to another Usapang Real. At ngayon, Usapang Real tayo for 2026 dahil hindi maganda ang mga pangitain pagdating sa usaping pera at ekonomiya. At para turuan tayo kung paanong makalutang at kung maaari pa nga makaangat talaga above the waters, ngayon kasama natin ang expert sa pera at negosyo at pag-iimpok. Walang iba kundi si Chinky Tan, Master Chinky. Boss Lucy, alam mo, talagang yun nga sinasabi mo, there's so many uncertainties this coming 2026. I just recently came from New York, sa Cubao. Okay. Sa New York, I went to Jarvis Center and I attended a 2-day conference called World of Business Ideas. Mm-hmm. And so there were 12 speakers who were present. And what's so glaring na hindi nawala sa theme, guess ano yung common denominator sa lahat ng mga speakers, yung pinag-usapan nila na isang talagang everyone spoke about it. Do you want to guess what topic it was? AI. Exactly. Talagang doon pupunta. Talagang sinabi talaga nila that AI will disrupt talaga the way people do things. Mm-hmm. And yun nga, and one particular question that was often asked in the Q&A was, will it change or replace people? Yes. And the answer was yes, no, and yes. Okay, doon muna tayo sa first yes. Yes. Kunyari, if you want to hire an employee, di ba, employee na magaling, pero hindi nag-AI. Hindi marunong mag-AI. Oo, hindi siya marunong mag-computer, di ba? Or compared to a person na hindi masyadong magaling, masipag, okay. pero nag-AI siya, syempre, who would you hire? Siyempre, kukunin mo naman yung marunong mag-AI. Exactly. Kasi ang sabi nila, AI will not replace people in terms of it will just enhance what you're doing. O for example, sa news, dahil siyempre pareho tayong nag-news, no? Sino yung mga nanganganib? Reporter, nanganganib ba ang reporter? Oh, I don't think so. Kasi kailangan pa rin ng, I don't think we have come to a place. Nung lalabas at mag-i-interview. Yeah, I don't think we have come to a place na kayang tanggapin natin yung nagre-report ay isang AI. Siyempre, hindi yan. Dapat tao pa rin yun, di ba? Siyempre, pag nilabas yan, kailangan may fact check. Oo. Yung hindi mawawala again, yung gagawa, magre-report at saka magpa-fact check. Tama? Correct. We haven't come to a point na talagang we're really AI dependent. It really confirms, number one, AI will disrupt. Second, it's because of the global economy. And then third, also, the global, yun din ang discuss also, the global war between China and America. And then, if you notice, China talaga is not really interested in having a physical war talaga, pero they're using economy. Yes. Plus the fact, meron na tayong AI, meron na tayong global, meron tayong yung issue ng China at saka Amerika. Let's bring it back home. May issue pa tayo sa corruption. And not only that, the foreign investors are pulling out because they don't want to invest in something that's unstable. Diba? You want stability as an investor. And yung foreign debt natin, yung nagpapautang po sa atin, tumigil na rin. Kasi nga, one of the countries, diba, South Korea, sinabi niya, we want to be responsible to the Korean people where we will place our money. Yes. So, for all of those factors, honestly speaking, I don't want to be negative.
I want still to be optimistic, but 2026 I do believe will be a challenging year. Kaya nga, we just need to be prepared. We expect the best. Do we have time to prepare? We have never been that abundant, you know. Kaya nga, as for now, kaya nga matagal ko nang naging mensahe sa bawat mamamayang Pilipino na kailangan matuto tayong mag-ipon. Save up for your emergency fund. Okay, ipon pa rin talaga ang pwedeng gawin. Wala na bang iba? Hindi, first things first muna, before we go on to how to create opportunity, how to create more money, paano ka magninegosyo kung wala kang ipon? I see. Paano ka mag-i-invest kung wala kang ipon? Oo, may point. Okay, paano ka naman mag-iipon kung isang kahig, isang tuka? Eksakto lang at kulang pa nga ang kita. Ito na yung, dito na papasok yung tinatawag natin na financial education and literacy. Mahirap talaga gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Nakakatakot. Pero pag natuto ka, hindi ka na matatakot. Okay, ang Pilipino ba, merong angking takot sa financial literacy? Why are we averse to business? Hindi katulad ng kunyari, mga Chinese, alam natin, ang galing sa negosyo, di ba? Ang tawag doon, Ma'am Lucy, trauma. So, hindi simple fear. May pinanggalingan. Ano yun? Anong pinanggalingan ng trauma? Imagine mo, mga kabataan, yung mga normal na Pilipino, na lumalaki ka na wala kang makain. Ano tawag doon? Na kumakalam ang sikmura mo. Papasok ka na eskwela na wala kang makain. Maglalakad ka ng ilang oras. Dahil wala kang pera. I don't think that's fun. That's trauma. Yung parang pag araw-araw mo na nangyayari sa buhay mo na gano'n na sinasabi mo na niyakap mo na eh. Minsan nga sa kasanayan, niyakap mo na yung ganong klaseng pamumuhay. So because of those financial trauma, mahirap, walang pera, mga ganon, it's taboo. It's causing pain. And not only causing pain, sanay na sila, nabuhay tayong ganito, mamamatay tayong ganito. I'm not generalizing, pero may mga iba ganun mag-isip. So talagang they give up already. Kaya ang kailangan talaga para sa ating bansa, magkaroon talaga tayo ng financial revolution. Muna, nag-uumpisa yan sa pag-iisip ng isang tao. Maraming taong gustong umasenso. I would say lahat ng tao gusto umasenso. Pero ilan lang ang taong naniniwala na sila ay aasenso. Yeah. A lot of people want to become rich, but only a few people believe. That's the difference. Yeah. Alam mo, tama ka kasi. Kahit tayo lang, kahit ako, ordinaryong tao, minsan parang in-embrace ko na rin na hanggang dito na lang ako. Okay na rin ako. Parang it stops here and I'm fine. Lalo na siguro yung mga feeling nila, kasi nga, Chinky, ang general feeling, lalo na ngayon is, wala namang mangyayari. Diba? Wala namang nangyayari. Parang kayod ka ng kayod. Mas naunang tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sa sweldo mo. Yeah. Ganun Kaya nga, ang presyo. ang kailangan, ito lang siguro ang magiging mensahe ko sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa channel na ito. Yung this coming year can be good and can be bad depending on how you look at it. Okay, how can it be good? Kailangan i-embrace mo na talaga na ang unang pagbabago ay magsisimula sa iyo. Kung hihintayin mo kasi yung iba magbabago, ang gobyerno natin magbabago, ang sistema natin magbabago, nako, baka yung may apo ka na wala pa rin nangyayari. Pero may mga taong umaasenso sa ganitong sitwasyon kasi nagbago kanilang pananaw. No? Regardless of government. Yes, regardless of the government and the situation, it must start from our way of thinking. Yung number one, ang believe ko na I want to encourage people talaga to have the kaya ko pala mentality. Okay. Yung say kaya ko pala mentality na, di ba dati hindi ka nag-iipon? Kunyari, hindi ka posible yung mag-ipon. Kaya sinasabi ko, sige, umpisahan lang natin ng 20 pesos ang araw. Kaya mo ba? O, paano natin kakayanin yan? Gagamitin natin method, bawas dagdag. O, hindi ito tungkol sa Hindi eleksyon. dagdag bawas, ha? Oo, Bawas bawas dagdag. dagdag. Bawasan natin ang unnecessary mong gastos. So,
Kaya nga may ipon box nga kami tinatawag eh. So, sinabi ko, ayan, 20-20, kunyari, 600. Nung naka-600 siya sa first month, alam mo sabi, ay, kaya ko pala. Next question. Sa palagay mo next month, 600 na lang target niya? Hindi, lalaki yun. Nag-1,000 siya. Yes. Nung nag-1, ay, kaya ko pala. The next month, nagigets mo? Nagkakaroon siya ng kaya ko pa mentality. Yung parang, yung hindrance niya, yung lead niya, tumataas. Kaya naman pala, no? Yeah. You just Kaya need nga, ako... to prove it to yourself. I Yes. think yun eh, di ba? Yeah, mahirap lang yan pag hindi mo nagawa, pero pag nagawa mo, di ba? Magbabago eh. Yes. At saka sinasabi ko, again, start ng 2026, pakiusap ko lang sa inyo lahat, mawala ng lahat, huwag ng pag-asa. Oh, ang ganda naman. Because he who has hope in the future has power in the present. Yun yung motivation mo Yeah. no? For Yeah. moving forward Yes. into the future. Yeah. Di ba? And when you don't have any more hope in the future, no power in the present. Tama. Kaya nga, So talagang very timely words. Yeah. Kasi nga, karamihan ng mga Pilipino ngayon talaga nakawala na ng pag-asa sa gobyerno. And, syempre, by extension, sarili nila, di ba? Kasi parang, naku, ano to? Tataas na naman ang taxes kasi wala nang pera. Naku, ano to? Tataas ang mga presyo. at saka siguro isa pang bagay na this coming 2026 na mai-share ko sa inyo, kung gusto niyo mabawasan ang wrinkles niyo at saka stress sa buhay niyo, Gusto ko yan. stop controlling the things that you cannot control. So what do you do? So control the things that you can. Number one, magbawas ng bawas dagdag naman ulit. Bawasan ng unnecessary gastos. This is not the time for you to continuously live the life na parang, okay, anytime gusto mo kumain sa labas, kakain ka sa labas. And tatandaan nyo to, money not spent is money additionally saved. Money not spent is money additionally earned. Ang perang hindi mo ginastos ay perang dagdag kita mo. Tama. Hindi mo kailangan dagdagan ng kita kung meron kang unnecessary expenses. Pangalawa, yung dagdag. Dito na pumapasok yung dagdag income. And then, dagdagan natin ang ating skills. Believe me, guys, you're just one skill away to double or triple your income. Okay. Tell me about dagdag skills. Paano? Like for example, I just learned this skill 17 years ago. Tagal na pala, no? I've been doing content 17 years na. Pero without me knowing, kasi nung ginawa ko tong content, wala namang monetization eh. Tama. Ang real intent ko is to reach out the OFW na hindi maka-attend ng session ko. Pero right now, I'm being compensated. And it pays well. Di ba? This is one skill na hindi existent sa akin before. Ang dami ng skill ngayon. Freelancing skills. Di ba? AI skills. Ngayon, may affiliate marketing. Ano yun? Ay, grabe. Alam mo ba ngayon na, di ba, bumibili ka sa mga shopping apps? Yes. Pwede ka nang bumili ng isang product na gustuhan mo, ipropromote mo lang sa social media channel mo. And then? And then, isasabihin mo, kung gusto nyo umorder, dito ko nabili yan, lalagay mo lang sa yellow basket. And once they order, Meron ka? yes, the company delivers, the company collects the money, and you get paid for a Ako commission. po'y open po maging shopping affiliate. Hindi, seryoso to Okay. Seryoso to. Do a research on the person by the name of si Jomar Yi. Ay, grabe. Ganun siya? He Shopping affiliate. siya yung parang OG sa one of the affiliate na, yung parang nagpapaliwanag siyang parati siyang galit. Hindi ko lang alam kung dumaan na sa FYP siya. Yung talagang nag-promote siya ng libro ko, nag-promote siya ng payong. Sinira-sira niya yung payong. So yung sinira-sira niya yung payong na talagang hindi masira-sira. O hindi ba kayo bibili? Oo, pag di kayo bibili, para kayo mga grade 2 mga bobo kayo, kaya bumili. Ganun siya mag-promote. Talaga. Medyo sarcastic na nakakatawa, entertaining. Yung parang, mapapanood mo, tatawagin mo bobo. O nga, sige na, kiklik na nga ako. Pero you know what? Because of that, he was able to afford to have build a rest house. Wow. Oo, na worth 15 million. Wow! Oo, may rest house siya. Ang galing niya. Ngayon, pinapaupahan na niya. May cash flow na siya.
you're just only one skill away. Kaya nga, akong puno-puno pa rin ako ng hope. Kahit na mahirap, challenging. Alam mo, prayer ko talaga, darating sa nung napunta ako sa Espanya, sabi ko, Lord, yan ang prayer ko. Na karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na magkaroon ng magandang edukasyon na libre. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na maganda ng healthcare na libre. 'Di ba? Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na mag-commute. 'Di ba? Hindi naman libre, pero at least affordable na transportation. So anong gagawin mo nga in terms of the government? Anong perspektibo dapat sa gobyerno? Dahil ngayon, Chinky, punong-puno ng galit at frustration ang mga Pilipino. At siguro kung yung salitang helpless, doon nag-a-apply the most. No? One thing that I've learned is yung helplessness will bring you to hopelessness. 'Di ba? Pag helpless ka na, magiging Siyempre, hopeless ka na eh. Siyempre. Kaya nga, if you ask me yung sa government mo na, for me, the best form of government as of now is self-government. Self-government. Yeah. Ano yun? Alam mo, ako naniniwala ako talagang wag na nating kontrolin yung iba na hindi natin makokontrol. Mag-umpisa muna sa atin. Tayong bawat mamamayang Pilipino. Ako naniniwala ako na hindi na natin kailangan ng mga street sweepers. Kung walang magtatapon ng basura sa kalsada. Kung meron kang nabuksan na wrapper, lagay mo muna sa bulsa mo. Pag-uwi mo, tsaka may tapon sa basura nyo sa bahay, hindi mo na kailangan ng ano. Kung may self-government lang bawat mamamayang Pilipino, hindi na natin kailangan ng mga traffic aid na nagtatago sa ilalim ng puno. Kasi susunod na sila sa batas trapiko eh. Kasi they have self-government. Kung may self-government ang bawat isa, 'di ba? Alam naman ng mga politiko na hindi naman tama na kumuha sa pera ng bayan, 'di ba? Kung may self-government. One thing that we really lack is number one, self-government. Number two, na-interview ko yung isang economist eh. Ito yung sinabi niya during my interview. Sabi niya, 4 lang dapat ang natin, sundin natin. Dapat ikaw ay makatao, ikaw ay makabayan, ikaw ay makadiyos, at ikaw ay makakalikasan. Yun yung 4 na philosophy. Kung yan lang ang gagamitin ng bawat Pilipino na makatao, iisipin mo ng tao bago ang iba, iisipin mo ng bayan bago ang iba, iisipin mo na ang Diyos bago ang iba, iisipin mo na ang kalikasan bago iba, maayos. Actually, yun lang yung core values na wala tayo. Kung 4 lang yan ang i-embrace natin, yan ang kulang daw. Na hindi na itinuturo. Kaya nga, ang isipan ng mga karamihan na lumalaki na okay lang na magnakaw. Yeah. Okay lang na kasi wala naman nakukulong. Wala namang consequence. As a matter of fact, yung mga nahuhuli pa, napopromote pa. So parang nawala na yung values talaga natin. So I do believe that is the now thing na ibalik natin na mahalin natin ang ating bansa. But that kind of transformation is difficult to achieve on a national scale, di ba? Bawat isa talaga yan, it's an individual thing. And it doesn't happen overnight, I guess. Tsaka years and years of indoctrination against those values. Is there anything else as a nation we can do in order to address our helplessness toward the government? Ako, I do believe every Filipino right now, about mamamayang Pilipino, wag na nating hintayin at umasa sa iba. Ngayon. Sino asahan natin? Ang una, kailangan nating asahan talaga, honestly, aside from ourselves, na kailangan meron tayong kusang palo, umasa tayo sa Diyos, sa Panginoon. Kasi ako, naniniwala ako, only God can change the heart of stone into a heart of flesh. Amen. Kahit gaano kasama ang isang tao,
ang justification ng isang tao, basta ma-provide ko yung pamilya ko at saka okay naman. 'Di ba? Kahit mali. Pero kung mahal mo ang Panginoon, 'di ba? The reason why, yun sinasabi nilang fear of the Lord. Is the beginning of wisdom. Yeah, yung fear of the Lord kasi kailangan natin maunawaan, hindi yun sa base na, kasi paparusahan ako, kaya hindi ako, magpagbago ako. Yung pangunawa ko sa fear of the Lord. Kasi kung mahal mo ang isang tao, mahal mo ang asawa mo, ang tanong, may gagawin ka bang bagay na makakasakit sa kanyang damdamin? Definitely not. Sa dealings mo. 'Di ba? Sa personal finance mo. 'Di ba? Sa government ka. Dahil may fear ka kay God, ayaw mo siya masaktan. Hindi mo gagawin yan kahit natutukso ka. Amen. How do you feel about the fact na ang Pilipinas pa naman ang natatanging Kristiyanong bansa sa Asia, pero siguro tayo na yata ang pinaka-corrupt. Nakakalungkot man ito. Pag united ang Pilipino, sandali lang. Kaya nga nakakalungkot. Sa ating bansa at gobyerno ngayon, dapat ang pinaglalaban natin, yung kalaban natin, korupsyon eh. Pero hindi nagiging malinaw eh. At may mga iba't ibang kulay eh. Dapat ang nire-represent natin kulay bilang mamamayang Pilipino, Ma'am Lucy, yung kulay ng ating bandila. If our country will come together and fight against corruption and be united to fight for the Philippines flag and our future, I do believe we will be able to overcome this. But unless we are divided, conquer and divide lang naman yan. Pag-awayin nyo na yung lahat ng mga ibang partido para hindi kayo magkaisa, wala talaga mananalo. Mananaig pa rin yung kasamaan at korupsyon. Pero paano mo mababago yan in time for 2027? Ako, parang feeling ko 2026 will probably be a time of difficult adjustments, no? And facing challenges. And we don't even know anong mangyayari politically, di ba? Alam mo, I don't want to sound na parang masyadong cliche ito, Ma'am Lucy. Only God knows. Ako, I believe unless a country and his people will repent and turn from their wicked ways, there will be no healing in our land. But if we will humble ourselves, lahat tayo, again, hindi lang yung mga nagnanakaw, bilang tayo, mamamayang Pilipino, ay hihingi ng tawad at hihingi ng gabay na galing sa Diyos, doon tayo magkakaroon ng pagkakaisa at doon talaga magbabago. Paano yung mga walang trabaho, walang napag-aralan, yung mga walang-wala? I mean, yung mga nasa laylayan nga kung tawagin, di ba? How do you get them out of that quagmire? Lalo na ngayon na mas lumala pa yung sitwasyon natin economically. Alam mo, pwede kong sabihin kasi nung unang panahon, nung wala pang panahon ng teknolohiya, ng internet, at saka ng AI, pwede nating maging dahilan yan eh. Na okay, wala talagang pag-asa. Pero ngayon, kung titignan po yung datos sa mga taong may cellphone, may access, lahat tayo may access na. Ang unang kailangan, babalik na naman ako, is magkaroon ng tinatawag na revolution sa ating pag-iisip, the way we think. Para sa isang tao nagsasabi, wala na akong pag-asa, wala ka na talagang pag-asa. Pero para sa isang tao na nahihirapan at sinasabi, nagagawa talaga akong paraan, hindi dahilan, na imbis na iisipin ko yung problema, mag-iisip ako ng solusyon, makakalabas sila eh. Kasi pwede na sila mag-aral. Right now, especially kung skilled worker ka, mag-YouTube lang ako. Mag-YouTube lang ako, pag-aaralan ko, yung sa skill ko, kunyari karpintero ko, gagawa ako, hindi lang ako magagawa. Gagawa ako ng art, ng mga bagay na pwede kong ibenta para kumita. At ngayon, pwede na. Paano may ibibenta? May online na. Promote mo lang, pwede ka mag-viral. Paano mo di-deliver? Mayroon ng online delivery, di ba? Actually, di ba nung COVID nga, ang daming mga negosyong umusbong dahil dyan? Bakit? Kasi nga, wala nang choice eh. Di ba? Pag wala kang choice, gagawa ka ng paraan. So, yan ang hamon. Yeah.
gawan ng paraan. Kaya nga para sa mga tao naman na you worry, no? Ako used to be a worrier. Ito yung na-realize ko. Instead of using and consuming my time to worrying time, I use my time to prayer time. Mas mabuti pa yun talaga. Yeah. Kasi, Naku, I really believe that. di ba? When you start to worry, nag-aalala ka na, pray ka na lang. Yes. Di ba? After you pray, ito yung next na prayer. You pray not for opportunity, you pray not for money. You pray for wisdom. Bakit? Ang pera pwede maubos. Ang opportunity pwede mawala. Pero kung may wisdom ka nang gagaling sa Diyos, hindi yan mauubos. Bibigyan ka ng kusa. A lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake. If you finish the cake, wala ka ng cake. Pero pag marunong ka mag-bake ng cake, hindi ka maubusan ng cake. But then again, there's also wisdom in just being content with what you already have. Of course, I do agree with that. You should be contented, but you should not be satisfied. What's the difference? Lord, I'm so thankful and grateful and thankful na meron ako, kumakain ako once a day, pero darating ang panahon, kakain ako ng 3 times a day. I'm so thankful and grateful na may pamasahe ako ngayon, pero darating ang panahon, magkakaroon ako ng sarili kong transportasyon. I'm so thankful and grateful na tumitira ako at umuupa ako sa maliit, pero darating ang panahon, magkakaroon ako ng sariling bahay. For every single day, you have to be contented. Be thankful. Tama. But you should not be satisfied because the good days are not behind us or behind you. The good days are ahead of you. Because God has planned to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. His plan is to make you the head, not the tail. He will make you the lender, not the borrower. He will put you at the top, never be at the bottom. Until such time, those 3 promises are fulfilled. Na wala ka ng utang, nasa taas ka na, nakakatulong ka na sa kapwa. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. But yun na nga, the plan of God in our lives is to give us life to the fullest. Bibigyan ka ng buhay na ika nga siksik, liglig at umaapaw, hindi lang sa langit, kundi dito sa lupa. Kung hindi pa naaayos yan, dalawa lang problema yan. Una, probably yung nagpe-pray, hindi pa handa. Kasi ang Diyos, napakabuti, hindi siya magbibigay, hindi niya pagkakaloob sa isang bagay na makakasira sa iyo. So He knows the timing, no? Yes. Kaya pangalawa, kailangan natin maunawahan kung may pinapanalangin ka sa buhay at di pa dumarating ang panalangin na yan, ang ibig sabihin, ang problema, hindi yung giver. Ang problema yung receiver. Ang problema, hindi yung promise keeper, kundi yung promise receiver. Kaya ang dapat, ang panalangin ko parati kung may mga hinihingi ako na wala pa, Lord, ano pang kailangan mong baguhin sa pag-iisip ko, pag-uugali ko, sa ginagawa ko, para ipagkatiwala mo na yung hinihingi ko. Amen, amen. Tama ka. Dami pa natin dapat matutunan, no? Hindi lang pera, hindi lang buhay, kundi, di ba, ang Panginoon. Thank you for watching. If you like what you just saw, please like and subscribe.